Sa dami ng nawala at nadagdag ngayon sa team ng Lakers, ang tanong ng madami, mas maganda ba ang roster nila ngayon kaysa nung nakaraang season? Mas lumakas nga ba talaga sila? At sapat na ba yung lineup na nabuo nila para makipagsabayan sa madaming malakas na team sa Western Conference? Tara, pagkwentuhan natin. Bago natin pag-usapan ang mga new additions ng team, para malaman natin kung lumakas nga ba talaga ang Lakers, kailangan muna nating malaman kung ano ang eksaktong nawala sa kanila. Una na dyan si LeBron James, ang naging mukha ng franchise sa last 8 years. So sa pag-alis ni LeBron, hindi lang ang 20 points per game niya ang nawala. Kasama na din dyan ang kanyang playmaking ability, basketball IQ at leadership na nadadala niya sa court. Sama mo na yung pagiging available niya lagi sa laro. Remember, sa playoffs, siya kasama ng mga role players ang kumana hanggang sa second round. Just imagine kung wag naman sana. Mangyari ulit yung sabay si Luka Doncic at Austin Reeves ang kinailangan maupo. Sino ngayon ang maiiwan sa court na may kakayahang magdala ng team? So kahit may edad na yung lolo nyo, malaki pa din ang pakinabang niya sa team ng Lakers at least last season. Isa pa, si Rui Hachimura na nag-sign na nga sa karibal nilang Los Angeles Clippers. Yes, hindi naman siya all-star pero isa pa din siya sa pinaka-consistent na role players ng Lakers nitong mga nakaraang taon. Mapa offense, defense, may tira sa mid-range o kahit sa 3-point area at napakalaki din ang inambag niya sa playoffs na meron siyang 17.5 points per game sa napakataas na 58% sa field at higit 43% sa tres. Kaya masasabi talaga natin si Rui ay malaking bawas sa wing depth ng Lakers, lalo na sa scoring at floor spacing. Nandyan din si Marcus Smart na ngayon ay nasa Houston Rockets na. Well, madaling sabihin na nakahanap naman ang Lakers ng naging kapalit niya kung usapan lang ang defense, na mas bata pa nga kumpara kay Smart. Pero madami din kasi siyang nabibigay sa court na hindi nakikita sa stats like experience, hustle at pagiging vocal leader sa court. Andyan din si Luke Kennard na sharpshooter at may mataas na shooting percentage. Si DeAndre Ayton na hindi ko alam kung ininda ng Lakers yung kawalan niya. At syempre si Jackson Hayes. Mga players na pwede mong sabihin na hindi naman kasing bigat ng pagkawala ni na LeBron o Rui. Pero alam nating maaasahan pag kinakailangan. Pero sa bagay, 2020 pa huling nagkampiyon ang Lakers at sa pagdating ng kanilang bagong franchise player na si Luka Doncic, mukhang naiisip na din ng team na kailangan na talaga ng malaking pagbabago sa system at roster. Ganun kalakas si Luka. Unang nawala dahil sa kanya ay si Anthony Davis, ngayon si LeBron. So sino-sino ang mga bagong mukha ng team? Una na dyan si Walker Kessler, ang maituturing na pinakamalaking acquisition ng Lakers ngayong offseason. Isa sa pinakamahusay na young rim protector sa NBA. Kilala sa shot blocking, rebounding at pagiging traditional center na matagal nang hinahanap ng Lakers. Kung walang magiging setback sa injury niya, matik solid addition to. Kasi last season, 5 games lang to naglaro bago maoperahan sa balikat. Pero sa 5 games na yon, may average siyang 14.4 points, almost 11 rebounds, 3 assists, 1.8 blocks at 1.4 steals per game. Ibig sabihin, bago pa siya ma-injury, mukhang papunta na siya sa career year niya. At recently, sinusubukan din itong magtitira sa tres. So I'm sure, magiging magandang laruan ito especially with Luka on the team. Nandyan din si Quentin Grimes, legit 3-and-D player. Kayang mag-contribute sa game kahit wala sa kanya ang bola. Sa lineup na may Luka Doncic at Austin Reeves, malaking bagay ang pagkakaroon ng mahusay na off-ball player at kayang depensahan ang pinakamagagaling na perimeter players ng kalaban. Isa pa si Colin Sexton. Kung manggagaling siya sa bench, solid 6-man din to dahil last season may average siya sa Jazz na 15.4 points at 3.3 assists. Solid addition dahil isa sa mga problema ng Lakers last season ay bench scoring na ngayon ay I'm sure masusolusyon na ni Sexton. Nandyan din si Sandro Mamukelashvili, versatile big man na kayang maglaro bilang power forward o center. Meron naman siya last season na 11.2 points, 4.9 rebounds, na may 52% sa field at may tira din to sa tres na may 38.9% naman sa 3-point area. Siya yung pwedeng pumalit sa pagkawala ni Rui pero mas malaki at mas malakas sa banggaan. Nadagdag din sila Jaden Hardy na may 9.2 points last season at Kevon Looney na although hindi naman scorer pero may dalang napakalaking playoff experience mula sa Golden State Warriors.
Kasama din si Matisse Thybulle, isang defensive guard, at ang kanilang rookie na si Cameron Carr. Mukhang okay naman ang move ng Lakers for me kasi imbis na kumuha ng isa pang superstar, mas pinili nilang palalimin ang kanilang roster at kumuha ng rim protector, elite 3-and-D wing, explosive scorer, championship veteran at batang players na may malaking potensyal. Ngayon, ang malaking tanong, mas lumakas nga ba ang Lakers? Kung titignan lang ang pangalan, madaling sabihin na oo, mas bata ang roster, mas athletic, mas marami silang players na kaya maglaro sa magkakaibang posisyon at mas malalim ang kanilang bench. Pero kapag hinimay mo ng mabuti, hindi ganoon kasimple ang sagot. Totoong na-address ng Lakers ang ilan sa kanilang pinakamalalaking problema noong nakaraang season. Nakakuha sila ng tunay na rim protector, perimeter defense, mas maraming ball handlers at mas marami na ring players na kayang magbigay ng puntos kahit hindi sila ang primary option. Sa mga articles na nabasa ko, iba-iba din ang opinion ng mga analysts. May nagsasabing maganda ang off-season ng Lakers pero hindi pa rin sapat para sabihing mas malakas sila kaysa nung nakaraang taon. Meron ding mga naniniwala na mas babagay ang bagong roster sa panahon ni Luka Doncic dahil parang binis nga kay Luka ang pagkakabuo ng team. Yung parang dating 2024 Dallas Mavericks. Yung papalibutan si Luka ng mas maraming defenders, shooters, rebounders at role players na hindi nangangailangan ng maraming tira para maging epektibo. So sa papel, mas balanse ang Lakers ngayon. Mas bata, mas athletic, at posibleng mas maganda ang depensa. Pero may kapalit yon. Wala na silang safety net na dati nilang inaasahan kapag playoff basketball na. At mukhang kailangan pa nating i-consider ang magiging health status ng kanilang tatlong inaasahang players na sina Luka Doncic, Austin Reeves at Walker Kessler. Kaya kung ako ang tatanungin kung mas lumakas na ba ang Lakers, hindi pa siguro. Mas kumpleto? Oo. Mas malalim ang roster? Malamang oo din. Pero mas lumakas? Iyan ang kailangan pa nilang patunayan sa loob ng court. At para sa akin, hindi na dapat ang tanong kung mas malakas ba sila kaysa sa last year. Mas magandang tanong kung yung current lineup ba ng Lakers ay sapat na para makipagsabayan kung sakaling makaharap nila sa playoffs ang Edwards at Ball duo ng Minnesota, Jokic at Murray ng Denver Nuggets, si SGA at ang napakalakas na team ng OKC Thunder at ang hari ng West last season na si Wemby at ang buong Spurs. Kasi yung mga team na yan ang kailangan nilang lampasan o talunin bago magkaroon ng tsansa sa kampyonato, hindi ang old version ng kanilang team. Pero ikaw, sa tingin mo ba ang bagong Los Angeles Lakers ay legit title contender na? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.